morning, everyone. Welcome to Acts Online Church Experience! Ngayong umagang ito, sama-sama nating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoong Jesus. Let His kingdom come! Amen! Lord, yes, God. Here we go! Come on! Hey! Come on! 1, 2, 1, 2, 3, come on! Hey! Oh, oh! Everybody sing, God our Father. God our Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sins away from us. Come on! Hey! Say! God our Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take the sins away from us. For thine is the kingdom, the power and glory. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Come on. Hey. Our provider, Jehovah Jireh. Our provider, Jehovah Jireh, pour your daily love on us. Never lead us into temptation, but deliver those who lie. For thine is the kingdom, the power and glory. Say, let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man
Yes, Lord, we thank you for today, oh God, that you have given us, oh Lord. And right now, oh God, we just want to come before you, Lord. We humble ourselves, oh God, and we surrender to you at this very moment, oh God. May you lead us through this worship, oh Lord. Yes, Lord, we worship you, oh God. We exalt your name. We glorify you, oh God. And right now, Lord, we just want to be in your presence, just enjoying it, oh God. Yes, Lord, worship you. Let's sing this. Beholding your beauty is all that I long for. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have made for your pleasure, purpose to lift your name high. Yes. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring you glory, as is fit for the work of your hands. Yes, Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise him, the Lord of Lords. Spirit now living and dwelling within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Yes, Lord, now unto the Lamb, and now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise him, the Lord. And now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise him, the Lord of Lords. Lord of Lords. Yes, Lord, worship you, oh God. Praise you, let's sing this. Holy Lord, you are holy. Yes, oh God. Holy Lord, you are holy. Yes, God. Jesus Christ is Lord.
Jesus Christ is the Lord. Now unto the Lamb, now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. Call on the saints to join in the song, worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. Call all the saints to join in the song, worship and praise Him, the Lord of Lords. Lord of Lords, Lord of Lords, Lord of Lords. Yes, Lord, we worship you and we praise your name, O God. Indeed, Panginoon, ikaw po ang Lord of Lords, O God. Lord, you are mighty, you are higher, you are the Alpha and Omega, O God. And right now, we just want to give glory and praise, Lord, to you, Panginoon, for you are good, for you are kind to us, O God. And we thank you for that, Lord. You deserve all the praise and all the honor, O God, and all the adoration, O Lord. We worship you, Lord, and we thank you for today, O God. Thank you for this service, Lord. We commit it to you. We commit this fellowship to you. We commit to you our pastor. May you be the one to anoint him, O God. And also, I pray sa mga manunood nito, Panginoon, open their hearts, open their minds, O God, and show them kung ano po yung gusto nyong ipakita sa bawat isa, O God. May your word, your message speak to us today. And we thank you, Lord, for that. We acknowledge your presence, O God. Nasan man po kami, may you unite us in one spirit, O Lord, through the Holy Spirit, O God. We thank you so much, Lord. Give you all the praise and all the honor. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, and we rejoice and be glad in it. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Community Ministries Online Church Experience. Last week, we prayed and fast for 5 days. Ginawa po natin yon para magsimula po tayo sa taong 2021 na ang pamamahala ng Diyos, ang pangunguna ng Diyos, ang dominion and direction of God in our lives will manifest. And so, Happy New Year sa bawat isa. Today, we believe in the power of prayer. And so I will share the message that the Lord Jesus taught about the power of kingdom prayer. Tayo po ngayon ay dumako sa mga salita ng Diyos. In Matthew chapter 6, verse 9, and I will read this in Tagalog, Magandang Balita, Biblia. Sinabi ng Panginoong Jesus, ng ating hari, ganito kayong manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. Ito po ang aral o turo na ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo.
tungkol po sa panalangin. Alam po ninyo, marami po ang nagsasabi na this prayer is the Lord's Prayer. Others said it is the disciples' prayer. But today, I believe that this prayer is the kingdom prayer. Bakit po? Bakit ko sinabing pinaniniwalaan ko na ito po ay kingdom prayer? Sapagkat ito po ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Now in this scripture, Jesus Christ, our Lord and our King, is telling us to pray this kingdom prayer with understanding as our prayer to God, our Father. Not in a monotonous or boring prayer, but in a meaningful prayer with a clear understanding. So today, I will preach on this subject about praying the kingdom prayer. But the question today is this: why do we need to pray the kingdom prayer? Bakit po natin kailangan itong ipanalangin? Ito pong sinabi ng Panginoong Jesucristo sa ating pong buhay. Why do we need to pray the kingdom prayer? We need to pray the kingdom prayer to exalt the name of the Lord. In Matthew chapter 6 verse 9, it says, therefore, pray in this manner. Sabi ng ating Panginoong Hesus, manalangin kayo sa ganitong paraan. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ama naming nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. The phrase, hallowed be thy name or your name, is meant to remind us that God is perfect, pure, holy, and worthy of all praise and honor. Kapag sinabing, hallowed be your name, pinapaalalahanan po tayo ng banal na kasulatan ng ating Ama na nasa langit ay perpekto, matuwid, malinis, banal, at kapuri-puri sa pagsamba at paggalang. And the name of God represents His whole nature. Pagka po binanggit ang pangalan ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa kabuuan ng Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kapamahalaan, sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kabanalan. Kaya nga po, sabi ng Psalm 148 verse 13, in the Amplified Bible, it says, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted and supreme. Purihin ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang Kanyang pangalan lamang ang napakataas at napakadakila. His glory and majesty are above earth and heaven. That's why Jesus said, pray in this manner. Not in a boring or monotonous prayer, but in a meaningful prayer. We're praying to God our Father, and He resides in heaven, telling Him, hallowed be your name. Meaning, we exalt your name. We worship your name. We honor your name. That's why we need to pray the kingdom prayer. First, to exalt the name of the Lord. Itaas ang pangalan ng Diyos. Itanyag ang pangalan ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Diyos. Dahil ang pangalan ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kapangyarihan. Pangalawa, why do we need to pray the kingdom prayer? We need to pray the kingdom prayer to extend His kingdom on earth. Upang tayo po ay maging extension ng kaharian ng Diyos. In Matthew chapter 6 verse 10, it says, your kingdom come. Listen carefully. The word kingdom in Greek is basileia, which means the king's dominion and governing authority over his territory.
Pag sinabi po nating, your kingdom come, let your kingdom come, it means, sinasabi po natin, let your dominion come, let your government manifest, let your authority be upon us. That's the reason why when we pray, your kingdom come, we are asking God our Father to extend His sovereign rule and governing authority on earth, meaning in us and through us. Kaya po, the Lord's Prayer or the disciples' prayer is a kingdom prayer, telling God our Father, make us an extension of heaven. Make us an extension of your kingdom. For what reason? That God might produce a community of believers who will express His character. Purihin ng Panginoon na ang Diyos po ay mag-produce sa atin bilang extension ng Kanyang kaharian ng mga taong mag-express, magre-reflect sa kanilang buhay ang character, ang values, ang lifestyle, ang nature at ang culture ng kaharian ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, at sa lugar na kung saan tayo po ay naroroon. Kaya po napakahalaga na ipanalangin po natin at banggitin po natin palagi sa ating panalangin. Alam niyo po, every day, this is my prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. I exalt your name. Let your kingdom come. Make me an extension of your kingdom. Extend your kingdom in my life, in my family, in our business, in our church, in our community. For us to express His character, na maipahayag natin, na maipakita natin, na tayo pong mga taong naniniwala sa Diyos at naglilingkod sa Diyos ay reflection ng Diyos. Extension ng kaharian ng Diyos. Extension ng kabutihan ng Diyos. Extension ng kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo po, why do we need to pray the kingdom prayer? We need to pray the kingdom prayer to establish His perfect will in us, sa ating buhay, and through us, sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa pamilya po natin, na yung perpektong kalooban ng Diyos mangyari po sa atin. Ano po ngayong umaga? Ang perpektong kalooban ng Diyos. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus na manalangin kayo sa ganitong paraan? Ama naming nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Mapasa amin ang iyong kaharian. Mangyari sa amin ang iyong kalooban. Ano po ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay? Tandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa atin ay makita o mangyari sa atin kung ano po ang katangian ng Diyos. Kung ang Diyos ay banal, yun po yung kalooban niya sa atin. Tayo po'y mamuhay sa kabanalan. Sa pagpasok na ito ng taong 2021, pagharian tayo ng Diyos. Maging extension po tayo ng kaharian ng Diyos. At mangyari po sa atin yung kalooban ng Diyos. Nais ko sabihin po sa inyo, ang kalooban ng Diyos ay ang iyong kabanalan. Ang ating kabanalan. Na tayo po ay maging reflection ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Yun po ang kanyang kalooban. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. It is God's will that you should be sanctified. Listen carefully. Sabi po ng banal na kasulatan, kalooban ng Diyos na kayo ay maging banal. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay banal at kalooban niya na ang kanyang kabanalan ay makita sa ating buhay. 1 Thessalonians chapter 4, verse 4, it says, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. That is the will of God. Na yung mga taong tumatawag sa pangalan ng Diyos, ini-exalt ang pangalan ng Diyos, na hinihingi niya na siya maging extension ng kaharian ng Diyos, na sinasabi niyang mangyari sa kanyang kalooban ng Diyos ay nararapat mamuhay sa kabanalan. Dahil yan po ang kalooban ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo ng banal
at matuwid. Na matuto po tayong mag-control ng ating sarili sa paraan ng pamumuhay sa kabanalan at karangalan. Verse 5, it says, not in passionate lust like the pagans. Hindi sa maruming pamumuhay katulad ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. The word pagans means those people who do not know God. And in verse 6 it says that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins as we told you and warned you before. That is the will of God for us. And when we pray, our Father who art in heaven, hallowed be your name. We exalt your name because the name of God represents the whole nature of God. And when we said to God, your kingdom come, we are saying or telling God, make us the extension of your kingdom. Kaibigan, mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, ang kaharian ng Diyos ang the best na lugar, pinakamagandang lugar, pinakamabuting lugar. At nais ng Diyos na maging extension po tayo ng kanyang kaharian. Purihin ng Panginoon. At mangyari sa atin ang kanyang kalooban. Pang-apat po, we need to pray the kingdom prayer to enjoy His provision every day. Wow! Kailangan natin ipanalangin ang kingdom prayer o ang paghahari ng Diyos upang yun pong provision ng Diyos sa araw-araw ay ma-enjoy natin. Sino po ngayong sandali ang gustong ma-enjoy ang provision ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos? All of us. Gusto po natin yan. Kaya po sabi ng Matthew 6 verse 11, give us this day our daily bread. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, o aming hari, ang aming pagkain, ang aming bread, daily bread. Give us your provision. You know why? Because that is the will of God. For us to be the extension of His kingdom, for us to experience His will, His purpose, that the will of God will be established in our lives. And for us to enjoy His provision. The Bible says in Psalm 132, verse 13 to 15, it says, the Lord has chosen Zion. Now listen carefully. The Bible says, the Lord, the owner of all things, the Creator, the self-existent one, has chosen Zion. Ano po ibig sabihin ng Zion? Pag inaral po natin ang ibig sabihin ng pangalang Zion, ang ibig sabihin po nito, ito yung mga taong kumikilala sa Diyos. Ito yung mga taong mayroong personal na relasyon sa Diyos. Ito yung mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Sa hari ng mga hari. That's why the Bible says, the Lord has chosen Zion. He has desired it for His dwelling. Kaya ang Diyos nananahan sa Zion, ang Diyos nananahan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, sa mga taong naglilingkod sa Kanya ng totoo, sa mga taong nangyayari sa kanila yung paghahari ng Diyos at ang kalooban ng Diyos. And the Bible says, verse 14, this is my resting place forever and ever. And God said, here I will sit enthroned, for I have desired it. Sabi ng Diyos, ako ay uupo at maghahari sa kanila sapagat ito ang nasa ng aking puso. At kapag ang Diyos naghahari, tandaan po natin, at kapag ang kalooban ng Diyos ay nangyayari sa atin, may enjoy natin yung provision niya every day. He will give us our daily bread. It says in verse 15, I will bless her. Take note of what God said, of what the Lord said. I will bless her with abundant provisions. God said, I will bless my Zion. I will bless those people
believes in me. People who desire the dominion, the kingdom of God, and His will upon their lives. There will be abundant provisions. And it says, her poor I will satisfy with food. Sinabi rito na kahit ng kanyang mga mahihirap na kababayan ay magiging extension ng pagpapala ng Diyos. Bakit po? Kasi po, naging extension ka ng Diyos. Kasi po, nag-ahari ang Diyos sa iyo. Kasi po, ang kalooban ng Diyos nangyayari sa iyo. Na-establish sa iyo ang kalooban ng Diyos. At kapag ang Diyos ay naluluwalhati, na-exalt ang pangalan, nagiging extension tayo ng kanyang kaharian, na-establish sa atin yung kanyang kalooban, then we will enjoy the provision of God. Purihin ang Panginoon. At magiging extension ka rin ng pagpapala at kabutihan ng Diyos sa ibang mga tao. Kaya po, ang Matthew 6 verse 9 to 13 ay hindi po monotonous or boring prayer na itinuro ng Panginoong Hesus na araw-araw babanggitin natin yon ng walang pagkaunawa. Maraming tao sa panahon natin ngayon, binabanggit yung Lord's Prayer araw-araw ng walang pagkaunawa. Walang kahulugan. The Lord's Prayer or the Kingdom Prayer is not a monotonous, boring prayer, but a meaningful prayer. Meron po siyang ibig sabihin. We must exalt God. We must be the extension of the kingdom of God. And God wants to establish His will upon us, in us, and with our family, and with our business, and even in our community, as it is in heaven. Ang Diyos nagahari sa langit, ang kalooban ng Diyos nagaganap sa langit, at nais ng Diyos maging extension tayo at mangyari sa atin ang kanyang kalooban. At nais ng Diyos mamuhay lang tayo sa kanyang kalooban, sa gitna ng kalooban, ng kabanalan, ng katuwiran ng Diyos. And we will enjoy the provision of God. Purihin ang Panginoon. Why do we need to pray the kingdom prayer? First, to exalt the name of God. Second, to extend the kingdom, His kingdom on earth, on us, and through us. And third, to establish His will in us, with us, and through us. And for to enjoy His provision. Panglima po, we need to pray the kingdom prayer to express His forgiveness. Ma-express natin, maipahayag natin na tayo po ay pinatawad ng Diyos, na ang Diyos nagpapatawad at hanggang ngayon ang Diyos nagpapatawad. It says in Matthew 6 verse 12, forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala o pagkakautang o mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya po, ipinapahayag natin ang pagpapatawad ng Diyos when we pray to God, our Father. When we exalt His name, when we tell God, extend your kingdom, your will be established in our lives, that we might enjoy your provision, that we might express your forgiveness. The Bible says in Matthew 6, verse 14 to 15, in the Amplified Bible, if you forgive others, Jesus said, our King said, if you forgive others their trespasses, their reckless and willful sins, your heavenly Father will also forgive you. Kung patatawarin mo mga nagkasala sa iyo, yung gumawa ng kasamaan sa iyo, patatawarin ka rin ng iyong Ama na nasa langit. Maipapahayag mo yung pagpapatawad. God
wants you to be the expression of His forgiveness, of His goodness. And it says in verse 15, but if you do not forgive others, nurturing your hurt and anger with the result that it interferes with your relationship with God. I repeat, it says, if you do not forgive others, nurturing your hurt and anger. Alam mo, maraming mga tao sa panahon natin ngayon, nini-nurture, inaalagaan niya ang galit niya, yung pain niya. Tandaan po natin, kapag hindi ka marunong magpatawad, kapag ang galit at sama ng loob ay nasa iyo pa rin kalooban, hindi mo na i-express ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo na i-express ang pagpapatawad ng Diyos at ito nag-i-interfere or pumipigil sa iyong relasyon sa Diyos. Ito'y nagiging kasalanan na pumipigil sa pagpapala ng Diyos. Kaya ang hirap po na nagtatanim ng sama ng loob. Ang hirap po ng mga taong hindi nagpapatawad. Napupuno ng galit ang kanilang buhay at pumapangit ang mga taong hindi nagpapatawad. Tingnan mo yung katabi mo kung ano yung tsura niyan. Kapag gwapo yan o maganda yan at maliwala sa mukha, nagpapatawad yan. Ini-express niya yung kapatawaran sa kanyang buhay. Ngunit kapag nakasimangot, nakakunot ang noo, nakasambakol ang mukha, may galit pa rin yan. Kaibigan, kapatid, hindi aksidente na nakikinig ka sa mensaheng ito. Nais ng Diyos na maging expression ka sa iyong kapwa, sa iyong mahal sa buhay ng kanyang pagpapatawad. Purihin ang Panginoon. That is the reason why we pray the Lord's Prayer or the Kingdom Prayer, not in a monotonous, boring prayer, but in a meaningful, significant prayer. We exalt the Lord our God. We ask God to extend His kingdom on earth, on us, and through us. We ask God to establish His will in us, upon us. We ask God that we might enjoy His provision. And that we as His people will be the expression of His forgiveness. That is the reason why we need to pray the kingdom prayer. Kasi may kahulugan ito. Hindi lang ito paulit-ulit na dapat banggitin. Meron itong ibig sabihin. Kaya nararapat po na atin po itong alamin at maunawaan. Pang-anim po, we need to pray the kingdom prayer to entrust ourselves in His protection. When we pray to God, our Father, do not lead us into temptation. Ilayo mo kami sa tukso. Sinasabi natin sa Kanya, O Diyos, O aking hari, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking sarili na hindi ako mahulog sa tukso, na hindi ako magkasala, na hindi ko masaktan ang iyong damdamin. The Bible says in Psalm chapter 5, verse 11 to 12 in the Amplified Bible, but let all who take refuge and put their trust in you rejoice. Sila na nanganganlong sa iyo, sila na ibinigay nila ang kanilang buong pagkakatiwala sa iyo, ay magkaroon ng kagalakan. Let them ever sing for joy because you cover and shelter them. Kaya po yung mga taong ipinagkatiwala nila ang kanilang sarili sa Diyos, sa covering ng Diyos, iniingatan sila ng Diyos sa tukso.
Hindi sila pinababayaan ng Diyos. It says, let those who love your name be joyful and exalt in you. Sila na nagmamahal sa iyong pangalan ay magkaroon ng kagalakan at purihin ka. Verse 12, it says, for you, O Lord, bless the righteous man, the one who is in right standing with you. You surround him with favor as with a shield. Purihin ang Panginoon. So yung taong matuwid na nasa gitna ng kalooban ng Diyos, na nagsasabi sa Diyos, do not lead us into temptation. Na sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, ilayo mo ko sa tukso, ilayo mo ko sa masama. Ipinagkakatiwala niya sa Diyos ang kanyang buhay. At dahil doon, ang favor ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos ay nananahan sa kanya. Purihin ang Panginoon. And that is the reason why we need to pray the kingdom prayer with understanding. Not in a monotonous, boring prayer, but in a meaningful and significant prayer. So pangpito, why do we need to pray the kingdom prayer? We need, number 7, we need to pray the kingdom prayer for us to experience His deliverance against the evil one. There is an evil one, the devil, our enemy. And when we pray to God, this word, deliver us from the evil one, we are asking God for His deliverance. And we are going to experience His deliverance against the evil one. It says in Matthew 6 verse 13, letter B, but deliver us from the evil one, for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Ang Diyos ang nagahari, ang Diyos makapangyarihan, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag magpakailanpaman. At siya ang ating kaligtasan, at siya yung ating katubusan, at siya yung tagapag-ingat ng ating pong buhay. 2 Thessalonians 3 verse 3 in the Amplified Bible, it says, the Lord is faithful. Ang Panginoon ay matapat, and He will strengthen you, setting you on a firm foundation. Praise the Lord. The Lord is faithful. He will strengthen you, setting you on a firm foundation. And the Bible says, and He will protect and guard you from the evil one. Praise the Lord. When we pray, deliver us from the evil one, we are asking God that we might experience His deliverance against the evil one. That the evil one will no longer touch us. That we as His people will become the untouchables. Because God's protection, God's deliverance is with us. You see, the kingdom prayer is not a monotonous prayer. Hindi po siya yung panalangin na araw-araw binabanggit. Paulit-ulit, walang kabuluhan. But we prayed the Lord's Prayer, the kingdom prayer, in a meaningful way. Telling God, we exalt your name. Extend your kingdom upon us, in us, and through us. Establish your will in us and with us, that we might enjoy your provision. Praise the Lord. Hallelujah. That we might experience
express His forgiveness. That we as God's people, we entrust ourselves in His protection. Telling God, lead us not into temptation. Nasasabi natin sa Panginoon, layo mo kami sa tukso, ilayo mo kami sa kapahamakan, ilayo mo kami sa disgrasya. We ask God, deliver us from the evil one. Telling God that His deliverance will be with us. He wants us to experience His favor, His goodness. That's why Matthew 6:9-13 said, Jesus our King said, pray in this manner, Our Father, hallowed be your name. We exalt your name, your kingdom come. Make us an extension of your kingdom. Your will be done on earth. Establish your kingdom, your will upon us. Give us this day our daily bread. Lead us to enjoy your daily provision. Forgive us our debts as we forgive our debts. O God, lead us to express your goodness, your forgiveness. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. We entrust ourselves to your protection that we might experience your deliverance. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, mga kapatid, for this year 2021, make your prayer be a meaningful prayer. Gawin nating makabuluhan ang ating panalangin. Araw-araw po, ipinapanalangin ko sa Diyos na maging extension po tayo ng Kanyang kaharian. Ma-establish sa atin yung Kanyang kalooban. Mangyari po sa atin yung Kanyang kalooban. Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. At kapag tayo po'y namumuhay sa kalooban ng Diyos, sa taong 2021, mararanasan natin yung provision ng Panginoon. Mararanasan po natin yung pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Mararanasan po natin ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ngayong sandali, bago po ako manalangin, nais ko pong ipahayag sa inyo yung kwento po sa John chapter 9. Meron pong isang bulag na pinagaling ng hari ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesus. Nakakita ang bulag na ito. At siya po ay kinausap ng mga Fariseya. Sinabi sa kanya, ano nangyari? Bakit ka nakakita? Sinabi ng bulag, pinagaling ako ng Panginoong Hesukristo. At sinabi nila, hindi nararapat na gawin ito saya. Pero alam niyo po, sabi nila yun eh. Ang katotohanan ay ito po. Kapag ang Panginoong Hesukristo ay dumating sa iyong buhay, ang paghahari ng Diyos ay mangyayari sa iyong buhay. Ang kalooban ng Diyos ay mangyayari sa iyong buhay. Hindi kalooban ng Diyos na yung bulag na yon ay manatiling bulag for the rest of his life. Pinuntahan siya ng Panginoong Hesus at naranasan niya ang paghahari ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, makasalanan po siya. Pero pinakinggan po siya. Pinuntahan siya. Ganito po ang sinabi sa John chapter 9 verse 31. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tandaan po natin. Ang kasalanan ang nagtatakip sa buhay natin upang hindi marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. At nakasulat sa banal na kasulatan na kahit ano pong panalangin ng isang taong makasalanan ang kanyang gawin, hindi kailanman pakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin dahil mayroong kasalanan na pumipigil sa kanya. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, pinakikinggan niya
ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ganon din po sa atin. Tandaan natin, kaibigan, kapatid, ang nagpapahirap sa buhay ng tao ay ang kasalanan. Ang nagbibigay ng sakit at karamdaman sa buhay ng tao ay ang kasalanan. At kailanman hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng taong namumuhay sa kasalanan. Ngunit pinapakinggan ng Diyos ang taong nagiging mananamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ngayong sadali, nais ng Diyos na maging extension ka ng Kanyang kaharian. Nais ni Jesus na maghari sa iyo. Nais ng Panginoong Jesus na ma-experience mo yung Kanyang pagpapatawad. At kung nais mong maranasan yung naranasan ng bulag, nakakita siya, gumaling siya, pinagharian siya ng Panginoon, nangyari sa Kanyang kalooban ng Diyos. Ganon din sa iyo. Kung nais mo yan, napatawarin ka ng Panginoong Jesus sa iyong mga kasalanan. Hindi mo kinakailangan pahirapan ang iyong sarili. Ang kailangan mo lang, sumampalataya ka kay Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, Panginoon at Hari ng iyong buhay. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo na ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Panginoon. Ibinigay mo ang iyong buhay sa akin doon sa krus. Tumagas ang iyong banal na dugo. At namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, hindi ka nanatiling patay. Nabuhay kang muli at naghahari ka magpakailan paman. Maghari ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas, Panginoon at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa mga kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Ngayong sandali, nais kong manalangin sa bawat isa. Lalo na sa mga taong nagsasabing naniniwala sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, pero hindi nakikita sa kanyang buhay ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa atin maging matuwid ang ating buhay. Mamuhay tayo sa kabanalan. Sabi po ng Proverbs 15 verse 29 in the Amplified Bible, the Lord is far from the wicked and distances Himself from them. Think about this. The Lord is far from the wicked. Malayo ang Diyos sa mga taong makasalanan o masama at lumalayo siya sa mga taong ito. Think about this. He hears the prayer of the consistently righteous person, meaning that is those with spiritual integrity and moral courage. Pag sinabing matuwid na tao, sila ay nasa tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Righteousness means right standing, right positioning before God. These are the people who have that spiritual integrity and moral courage. Spiritual na katuwiran at kabanalan at paninindigan sa buhay. Ang masama ay masama, ang mabuti ay mabuti. Ang itim ay itim, ang puti ay puti. Mga kapatid, ito ang panahon na nais ng Diyos sa ating na mangyari. Sa taong 2021, maghari ang Panginoon sa ating buhay. Mangyari ang kanyang kalooban, ma-establish ang kalooban niya sa ating buhay at lumakad tayo sa katuwiran. Kung nais mo yan, talikuran mo ang kasalanan. Kapatid, naglilingkod ka sa Diyos, ngunit namumuhay ka sa kasalanan, talikuran mo yan at mamuhay ka
para sa Panginoon. At makikita mo, may enjoy mo yung provision niya. Let's pray. Lord, lumalapit kami sa iyo, o aming Hari, o aming Panginoon. Panginoong Jesus, patawarin mo kami, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako na mangyari ang kalooban mo sa aking buhay at mamuhay ako sa iyong kalooban. At maranasan ko ang iyong pagpapala at pag-iingat sa aking buhay. Ilayo mo ako sa masama, ilayo mo ako sa tukso. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Marami pong salamat at ako po ay nagpapasalamat din sa mga kapatiran na nagbigay ng kanilang first fruit offerings. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa panahong ito ng pangangailangan, ang katugunan mangyari sa inyo. Ang pagpapala ng Diyos ay mangyari sa inyo. At ako po'y mananalangin sa mga may sakit at may karamdaman na ang paghahari ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa inyong buhay. Tanggalin ang kasamaan sa buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus at mamuhay sa kabanalan. Ang lahat ng sakit at karamdaman sa iyong katawan ay matanggal. And I declare healing upon your life. I declare the provision of God upon your life. Ikaw na sumasakit ng ulo, ikaw na may pananakit sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, gumaling ka. Ikaw na may cancer, ang cancer ay malusaw in Jesus' name. Leukemia ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang mga bukol sa iyong katawan ay matanggal. Ang kahinaan ay mapalitan ng kalakasan at pagpapala ng Diyos. Ang kalungkutan ay matanggal at mapalitan ng kagalakan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang biyaya ng Diyos. Sumainyo ang kagalingan. Manahan sa inyo ang liwanag ng kabutihan, ng kapangyarihan at kasaganaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay manahan sa inyong buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you.